Pwede ba may magagamit natin dito? Diba yan pala yun? Kung ano sa data ng mga katanong dyan. Sana yung kalaban natin, spirit ng patigasing ulo, stiff-necked and hard-headed, spirit ng rebellion. Tapos itong makapal na ulat. So, kinover niya yung mga tao dito. Gross darkness the people. Ano pa sunod babae na? So, sa panaginip, ano siya, matangkad na babae, tapos ang dubli-dubli ang damit niya, parang punit-punit. Tapos, nakatalikod, papuntang harap ng ganun. Dito sa bubong na ito, ang tabi ng church. Paglingon sa akin, ang pangit ng mukha. Namumula. Tapos, Pangit. parang wala sa mata. Pangit. So, yung bang ano na yan, nakasulat pa sa Biblia, yun, dapat yung tanong gano'n. Sa Biblia ba yun? Meron. Meron. Isaiah 34:14. Yung babae na yun, nagpapalit. Pag puti ba sa pastor? Iba-ibang kulay. Yun, nakita nyo. May meaning kasi yun. Pag puti ang kulay niya, pinalalamig niya yung relasyon natin sa Diyos, sa membro at sa pastor. Yun yung demonyo sa likod nun. Kaya mismo sa inyo ni pastor dumating panahon na parang ang lamig na yung trato niyo sa isa't isa. Hindi niyo gusto yun. Yun yung may gawa. Yun yung hindi natin alam. Kasi wala tayong alam, pastor, yun. Oo nga. Wala tayong alam eh. Di ba? E ngayon alam na natin. Hindi pwede yun. Buti lang makikita yung dalawa. Ba? Buti lang makikita yung dalawa. Eh wala nang baby. Hindi kasi pag-aralan nyo. Pag-aralan nyo yung Holy Spirit na umatake sa church. Pag nakita nyo na po parang ang lamig-lamig ng parang ba yung mga kapatiran natin, naglalata, naglalamig, tinatamad, under attack na yun. So again, yung anong spirit sa likod nyo. Hindi naman nila gusto nila, mga Kristiyano gusto lumayo sa Diyos. Wala naman. Eh bakit niya nagawang lumayo? May spirito niya eh. Kailangan may din. So, Amen. nagbabago yung ano niya basta. Opo. Ano pa yung bang kulay niya? Meron siyang brown, itim, may puti. Yun, may kasamang ganun. May parang may kunting pula. Yung pula kasi pag away-awayan kayo, yung puti, palalamigin ang relasyon. Yung itim, kung nakatalok mo, mayroong spirit of death. Kaya ilan na yung membro na matay dito? Oo. Dami na. Yan po kasi yan eh. Pinoon nga, Pastor, wala rin tayong alam kasi. So hindi ko rin kami masisi bakit natalo kami. Hindi ko rin alam eh. Kaya ngayon alam natin. Paano na yan? Amen. Paano na yan? Di ba ang kalaban, ang kawat ng dilim, pag naliwanagan, wala na. Yes. Eh no, kaya tayo nalimnan, di natin alam, ngayon naliwanagan. Tapos ang gawa ng dilim. Amen. Di ba, mga kapatid? O ano pa nakita nyo? Sino pa nakita? Wala na, yun lang? Ahas. O, yung ahas, alam nyo naman. Kaya, Pastor, kahit anong gawing teaching natin nun yung membro, hindi makaangat sa buhay. Kahit anong pagsisika, parang gumagapang pa rin sa hirap. Ang may kagagawa nun yung ahas. Di ba sa inyo, Binas? Di ba pinakita na sa inyo nun? Wala na naman tayo alam. Nabiktima tayo. Napalayas din kayo. Laking blessing sana nun. Wala na, hindi natin alam. Kaya nga po napakapalag natin kasi pinaalam niyo sa atin. Ngayon, hindi yung papalag na kaya
Iba na yun. So yung ahas, pastor kasi, pag-aralan nyo rin, kayo ni Pastora, baka mayroong mga sumpa na may connection sa inyo kasi pag may curse, maging nagalag kayo. Ngayon kung naman ito po ngayon, foreigner, sabi ko siya sa Kazakhstan. Sa isip niya, nagiging ayusan. Iba-iba pa yung halik na gagawa po. Sino? Yung po sa Amerika. Nasa born again. Pag pala nag-isip siya, bigyan siya ng kapangyarihan ng angel of darkness. Pag gusto niya maging aso, yung bagay, nagagawa po. Nagagawa niya. Opo. Kaya po sabi ko, ito yung natutulan namin po tayo yung setup. Sabi, sa US po pala, yung isang satanista na negro, na mag-iisip niya, gusto niya maging aas, pwede po rin ang nagagawa po. Tapos, ginugulo niya yung komunidad. Kasi, di ba lingkod naman tayo ng Diyos, di ba? Sa Hebreo 1:7, kabasahin nyo. Ano sabi doon? Ningas tayo eh. Tungkol sa mga anghel. Tungkol naman sa mga anghel, ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Tayo yun eh. Hindi lang natin alam kasi noon na, bakit ginawa tayong ningas, ginawa tayong apoy, panlaban sa ahas. Ang ahas, takot sa apoy. Amen. At ginawa pa tayong asin. Ang laman lupa, yun ang mga stubborn, mga makukulit na demonyo. Takot sa asin yan. Kapag ang albularyo ng gagamot pero insenso ng gamit, mahina pang klase yan. Pero kapag gumamit na sila ng asin, malalim ang alam mo. Marami pa sana kasi hindi nyo pa natutunan ng malalim na lihim ni Satanas. Dapat tuklasin nyo yun. Sige, pakita ko sa inyo verse na. Kagabi kasi may tinawagan ako. Magaling mag-asawa, talagang alam nila. Anong puno, ano. Kasi sabi nila, lahat ng puno kain na nakakain ng bunga gamot. So para saan yan? Alam nila eh. Kagabi may tinawagan ako. Okay. Tingnan nyo yung Revelation 2:24. Payag. Basta. Sulat nyo, para alam mo. Laliban na. Magpakalalit na tayo. Tuklasin natin. Kaya na, bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pasisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Tuloy mo pa. At ang iba. Papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Parang hindi nyo nakita yung ibabaw. Verse 24. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo Tuloy natin yung malalim na lihim ni Satanas. Alam niyo na ba yun? Ganun tuklasin natin. Para pag akwang labanan, alam mo na yun. Kabisado ko na yun. Alam niyo yung yung mga magagaling. Tingnan niyo. Bakit nahuli si Maduro na halos walang putok? Mayroong mga DPI na doon. Inaalam na sino kalaban, saan nakapwesto kalaban. Kaya nga sa isang iklap, huli. Dapat tayo din ganun. Kasi ganito. Pag kilala mo yung sarili mo, pero hindi mo kilala yung kalaban mo, 50-50 lang pala yan. Ngayon, kung kilala mo yung kalaban mo, hindi mo kilala yung sarili mo, 50-50 pa rin. So dapat kilalanin mo sino ka kay Kristo, ano ka kay Kristo, at kilalanin mo kalaban. Amen. Panalo ka dyan ng 100%. Amen. Amen. Kaya nga po, dapat lahat na
i-reveal nyo sa akin, isalin ko lang sa inyo. Then, Para magiging victorious tayong lahat, overcomer, more than a conqueror. Amen. Ako, namimiss ko talaga kayo. Kasi kahit kwento-kwentuhan lang. Kasi si Lord maraming mga inire-reveal pa. Marami, na hindi pa natin alam. Happy ibalik ang story inventory.